May mga pangyayari sa ating nakalipas na hindi na ilathala at mananatiling kwento na lamang. At sa paglipas ng panahon, ang mga kwentong ito ay lumiliit na ang nakakaalam hanggang sa tuluyan ng mabura na lamang sa ating mundo. Ang kwentong ito ay nag-umpisa sa isang pag-ibig na nabigo na nagdulot ng walang hanggang pag-iimbot. Nag-umpisa ang kwentong ito sa taong 1920s sa lugar ng San Mariano. Ang San Mariano ay ang dating pangalan na ngayon ay mas kilala bilang Maragusan ng Davao de Oro. May isang magandang dilag sa Maragusan na nagngangalang Pilomena. Siya ay nag-iisang anak ng mag-asawang nagmamay-ari ng malaking lupain sa lugar. Labis na pinaka-iniingat-ingatan ng mga magulang itong si Pilomena. Bilang nag-iisang anak ay nais ng mga magulang nito na kauri din nila ang mapapangasawa. Subalit sadyang sa iba tumibok ang puso ng dalaga. Lihim siyang umibig kay Poldo, isang tauhan sa kanilang lupain. Bilang dalagang Pilipina ay hindi siya nagpapaiwatig sa binata na siya ay may pagtingin rito. Lagi niyang dahilan sa pagpunta sa lupain ay upang tingnan at matutunan ang pamamalakad nito dahil siya lang naman ang kaisa-isang eredera nito. Ngunit ang totoong dahilan ay upang masilayan niya ang iniibig na si Poldo. Kunwari ay inuutusan niya ito ng madalas at nagagalit pa sa tuwing nauhuli o nagkakamali si Poldo sa mga utos. Pero ang totoo, nais lang ng dalaga na magkaroon sila ng diskusyon ng binata at sa kanyang kalooban ay labis nitong ikinatuwa. Ngunit sadyang hindi may tatago ang tunay na nararamdaman ng isang tao. Nababatid ng binata na puro pananadya na ang ginagawa ng kanyang among dalaga. Kahit nakasimangot at nagagalit pa itong si Pilomena, ay nginingitan lang ito ng binata. Pero sa isip ni Poldo, ay langit at lupa ang pagitan nilang dalawa. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unting nagkaroon na ng kakaibang nararamdaman ang binata sa mayamang dalaga. Hanggang sa hindi na napigilan nito ang magpaiwatig ng saloobin kay Pilomena. Paboritong prutas nitong dalaga ang suha at madalas niyang inuutosan si Poldo na akyatin at kumuha nito. Ang punong yon ay naging tagpuan na nilang dalawa hanggang sa di naglaon ay naging magkasintahan ang dalawa. Ngunit ito ay isang lihim na relasyon. Alam nila pareho na tutol ang mga magulang ni Pilomena sa pag-iibigang namamagitan sa kanilang dalawa. Minsan isang araw ay ginanap ang kaarawan ng ama ni Pilomena. Purong mayayamang bisita na nagmula pa sa mga karatig bayan at isa na nga dito ang pamilya ni Oscar. Ikinatuwa ng kanyang ama na makilala ang binatang si Oscar at ipinakilala pa ito kay Pilomena. Sa unang pagkikita ay nakadama na ng pag-ibig si Oscar. Halos buong gabi ay ginugol lamang ni Oscar ang oras sa dalaga at ito ay hindi nagustuhan ni Poldo na isang tagasilbi ng gabing yon. Panay sulyapan lamang ang dalawa at ramdam na ramdam ni Pilomena ang matinding pagsiselos ng kanyang nobyo. Hindi naman siya makali sa piling ni Oscar dahil mismong ama niya
ang nagpupumilit na kausapin si Oscar. Mas lalong nanliit si Poldo nang marinig niya ang usapan ng ama ni na Oscar at Pilomena na maging magkakasosyo sa negosyo sa darating na panahon. Damang-dama niya na ang kawalan ng pag-asa dahil ano naman ang may pagmamayabang niya sa mga magulang ng kanyang kasintahan. Isa lamang siyang hamak na tauhan at kapag hindi magtatrabaho ay walang kakainin. Naging balakid na kay Poldo ang halos araw-araw na pagbisita ni Oscar sa dalaga. Lagi itong may dalang bulaklak at kung ano-ano pa. Hindi naman matanggihan ng dalaga ang pagdalaw ng binata. Animoy, isang mahalagang tao ang pagtanggap ng mga magulang ni Pilomena para kay Oscar. Habang nakaupo sa ilalim ng puno ng suwa si Poldo at dahang-dahang nagbabalat ng prutas ay biglang dumating si Pilomena. Labis ang paghingi nito ng paumanhin sa kanyang kasintahan dahil nawawalan na ito ng oras. Pilit naman na inintindi ng binata ang kanilang sitwasyon. Ngunit hanggang kailan pa ba sila magtatago at ililihim ang kanilang relasyon? Sa paglipas pa ng ilang buwan, ay tila nainip na si Oscar dahil pakiramdam nito ay walang gusto sa kanya si Pilomena. Kaya naman humingi na ito ng tulong sa mga magulang ng dalaga. Ayon kasi kay Oscar, mukhang may ibang nagugustuhan ng kanilang anak. Kaya naman nag-utos ang ama ng dalaga na manmanan si Pilomena. Makalipas ang ilang linggo ay ganoon na lamang ang galit ng kanyang ama dahil sa suplong ng isang tauhan nito na may namamagitan kay Poldo at Pilomena. Ilang beses na rin daw itong nakita sa tagpuan nila sa ilalim ng puno. Isang araw, nagkasundo ang ama ni Pilomena at si Oscar na hulihin ang dalawa. Kaya naman palihim nilang sinundan ang dalaga at kumpirmado nga na may relasyon ang tauhan at si Pilomena na labis namang ikinagalit ng kanyang ama. Huling-huli ang halikan at pagyayakapan ng dalawa. Tara na Oscar, bibigyan natin ng leksyon ang hampas lupang si Poldo. Wika ng ama ni Pilomena. Mabilis na naglakad ang ama ng dalaga, nagalit na galit at sumisigaw pa. Agad nitong hinila ang kanyang anak at dito sinapak si Poldo. Subalit, nagtaka naman ang matapang na ama ng dalaga kung bakit hindi sumugod si Oscar. Pasimple itong lumingon sa likod at nagpatuloy pa sa pananakit sa pobreng tauhan. Simula sa araw na ito, lumayas ka na sa lupain ko, Poldo. At kapag nakita ko pang pagmumukha mo, may kalalagyan ka sa akin. Galit na sambulat ng kanyang ama. Umiiyak naman habang pinipigilan ng dalaga ang ama. Ngunit wala na itong nagawa kundi ang sumama dito. Habang naiwang bugbog sarado si Poldo, hindi naman ito nanlaban at patuloy lang sa paghingi ng paumanhin at pagmamakaawa. Habang hila-hila ang anak, ay panay naman ito lingon sa paligid kung bakit nawala itong si Oscar. Ipinasok ng ama ang dalaga sa kanyang kwarto at hindi na ito pinalabas. Sa pagpunta nito sa balkonahe, ay naroon na pala itong si Oscar. Pasensya na kung bigla akong nawala. Ayoko lang kasi na isipin ni Pilomena na basagulero kong tao. Pero hayaan nyo, kapag nakasalubong ko ang hampaslupang yon, bibigyan ko siya ng alaala na hindi niya malilimutan. Pagpapaliwanag dito ni Oscar. Tumango naman ang matanda at sinabing
Naiintindihan niya ang binata. Napangiti na rin ito dahil tiyak na magtatanda na ang pobreng si Poldo. Samantala, ganun na lamang ang pagdurusa ni Poldo. Dahil nawalan na nga siya ng trabaho, nawalan pa siya ng kasintahan. Sa kabila ng hindi pagkikita ay hindi pa rin bumitaw sa isa't isa ang mag-irog. Ang inakala ni Oscar na magugustuhan na siya ni Pilomena ay mas lalong lumayo ang loob ng dalaga. Sa tuwing bibisita ito ay itinataboy at mga masasakit na salita ang natatanggap ng binata mula sa dalaga. Kahit kailan, hindi ako'y ibig sa iyo, Oscar. Nakataga na sa puso ko ang pangalan ni Poldo at siya lang ang iibigin ko habang buhay. Sambit dito ng dalaga. Sa mga natatanggap na mga salita ni Oscar mula sa dalaga ay nagdulot ito ng matinding sama ng loob at galit sa pobreng tauhan. Upang tuluyan ang mawala sa buhay ni Pilomena, itong si Poldo ay dapat mabura sa mundo ang malaking tinik sa kanyang hangarin sa dalaga. Hindi man lumapit noon si Oscar pero tandang-tanda niya ang pagmumukha ni Poldo at sisiguraduhin niyang hindi na masisilayan ni Pilomena ang hampas lupa. Samantala, namomroblema na si Poldo dahil wala pa siyang mahanap na trabaho. Siya lang kasi ang inaasahan sa kanilang pamilya. Siya ang bunso sa magkakapatid at may mga sariling pamilya na ang mga ito at hirap din sa buhay. Habang ang mga magulang niya ay purong matatanda na at may mga sakit pa. Kaya naman hindi na ito maaaring magtrabaho. May konti pa naman siyang ipon ngunit hindi na rin iyon magtatagal at mauubos na. Inabot na siya ng gabi sa paghanap ng trabaho. Ngunit dismayado lamang ito. Sa kanyang paglalakad pauwi ay panay buntong hiningan lamang ang nagagawa niya. Hanggang sa may biglang lumapag sa kanyang harapan na isang lalaki. Napatras ang binata sa gulat at tumambad sa kanyang harapan si Oscar. Hayop ka, isa ka palang aswang, Oscar. Bulalas dito ni Poldo. Nagtaka naman si Oscar kung papaano naman agad nalaman ni Poldo na isa siyang aswang ngunit wala na siyang pakialam. Dahil ang mahalaga, magtatapos na ang buhay ng kanyang karibal. Ngumisi naman si Oscar at tumatagas na ang laway at nagpalit na rin ito ng anyo. Isa kang malaking tinik sa pangarap ko. Sambulat dito ni Oscar. Mabilis itong sumugod sa binata ngunit sa ilang metrong pagitan nila ay para bang may malaking harang ang pumagitna. Nakatayo at napangisi rin ang binatang si Poldo. O ano, bakit di mo tinuloy ang pag-atake? Sambit pa ni Poldo. Pareho nilang natuklasan sa gabing iyon ang bawat isa. Isang aswang at isang antingero. Batid ni Oscar na dihado siya dahil may malakas na poder si Poldo. Napapaangil na lamang sa inis itong si Oscar. Subalit hindi ito nagpunta ng mag-isa. Nasipat ni Poldo ang maraming pares ng mga mata sa paligid hanggang sa marahang nagsilabasan ang mga malalaking aso. Lahi pala ng mga asbo ang nasa harapan ng binatang antingero. Ngunit nag-aalangan ng mga ito na lumapit sa binata. Kaya naman panay angil at gigil na lamang ang mga ito. Tanga noon ni Poldo ang medalyon ng Tres Pico Roma na may malakas na poder at pantaboy sa mga masasamang nilalang at ang mutya ng Batoomo kung saan ay mainam na panlaban pisikal sa mga ito. Kailangan niya nang makauwi dahil
Gabi-gabi niyang pinupunasan ng halamang gamot ang mga magulang niya. Kaya naman kailangan ng matapos ang engkwentrong ito. Si Poldo na ang unang sumugod at sabay-sabay naman sumalubong ang 4 na naglalakihang aso. Habang napapatras na lamang itong si Oscar. Tila ba mga basahan na pinaghahampas ni Poldo ang mga asbo sa mga punong kahoy na ikinagulat ng gusto ni Oscar. Hindi niya inakala na ganoon kalakas ang kanyang kaharap. Bagsak na ang 2 asbo kaya habang may pagkakataon pa ay tumakas na itong si Oscar. Hindi pinakitaan ni Poldo ng awa ang 4 na asbo at pinagpapaslang niya ang mga ito. Nang nakahandusay na ang mga asbo ay wala na ang presensya ni Oscar. Hindi man umubra kay Poldo ang pag-atake ng mga aswang. Ngunit ng gabing yon ay ang simula na pala ng mas malaking labanan. Tumilapon si Oscar nang sapakin ito ng kanyang ama. Dahil sa galit nito na hindi man lang siya nakalaban sa tao at nalagasan pa ng kasamahan. Wala kang silbi. Papaano ka magiging pinuno kung napakahina mo? Sambit ng ama ni Oscar. Kung karibal ang tingin ni Oscar kay Poldo, ngayon ay isa ng kaaway at sisiguraduhin nito na sa kanya na ang huling halakhak. Lumipas ang ilang buwan. Tila natahimik na si Oscar. Kaya naman ay balik na sa dating gawi ang magkasintahan. Ngunit palagi lang palang nakamasid sa kanila nang palihim itong si Oscar. Samantala, dahil sa pagiging tutol ng mga magulang ni Pilomena, ay nagdesisyon ito at ginawa ang isang bagay. Ang ibigay ang sarili kay Poldo. Hanggang sa nalaman ang pagbubuntis ng dalaga. Sukdulan ang galit ng kanyang mga magulang. Habang abala si Poldo na ipinaglalaban ang pag-iibigan nila ni Pilomena, si Oscar naman ay pinuntirya na ang tahanan ni Poldo. Walang awa na pinagpapaslang ni Oscar ang mga magulang ng binatang antingero. Samantala, sa mansyon napilitan na lamang ang mga magulang ni Pilomena na magdesisyon na ipakasal ang dalawa dahil napakalaking kahihiyan sa pamilya ang mabuntis si Pilomena na walang mananagot. Kahit papaano ay natuwa ang magkasintahan at sa wakas ay magiging mag-asawa na sila. Ayaw kasing paabutin ng mga magulang na lumaki na ang tiyan ni Pilomena bago ito ikasal. Umuwi naman si Poldo na halos lumulundag na sa tuwa. Nang matanaw niya na ang bahay, ay laking gulat niya dahil wala man lang nakasinding gasera. Nang biglang nagpakita si Oscar at nag-iwan ito ng nakakalokong ngiti bago ito tuluyang umalis. Biglang kinabahan naman si Poldo at sa kanyang pagdating sa bahay ay ganoon na lamang ang kanyang panlulumo ng masilayan ang mga magulang na wasak na ang katawan at naliligo na sa sariling dugo. Nagluksa ang binata sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Tahimik na tinanggap ni Poldo ang lahat hanggang sa ikinasal na sila ni Pilomena. Ipinangako ni Poldo sa kanyang sarili na ayusin muna ang sarili kasama ang bagong pamilya. Ngunit hindi ito tumigil sa pagtuntun sa kinaroroonan ni Oscar. Paminsan-minsan ay may mga aswang na nagpaparamdam sa kanya. Habang nakatira na si Poldo sa mansyon, ay hindi pa rin nabago ang tingin ng mga magulang ng kanyang asawa sa kanya. Isa kasi sa kondisyon ng ama, bago sila ikasal ay mananatili sa mansyon itong si Pilomena at dito sila bubuo ng pamilya. Kahit papaano ay naibsa ng lungkot ni Poldo nang naipanganak na ang kanyang panganay
Ang iyak ng sanggol ay nagpapataas ng antas ng galit ni Oscar laban umano kay Poldo. Habang ito ay nasa paligid lang at nakamasid, todo bantay naman sa paligid ang antingero nang gabing isinilang ang kanyang panganay. Isinilang si Mateo, ang kaisa-isang anak ni Poldo kay Pilomena. Hanggang isang gabi, umataki ang mga asbo bilang bahagi sa panggugulo ni Oscar. Alam ng aswang na hindi niya matatalo si Poldo, ngunit paulit-ulit niyang sisindakin si Poldo para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Dito rin natuklasan ng mga magulang ni Pilomena na isa palang antingero si Poldo, at dahil sa pagkakaligtas ay nagbago na ang tingin nila sa kanilang manugang. Walang yang Oscar yon, isa pala siyang aswang. Galit na sambit dito ng ama ni Pilomena. At kahit gaanong pag-iingat gawin, ay may mga pagkakataon talaga na naging dahilan na mapahamak ang isang tao. Isang araw, nagdesisyon si Poldo na iwan sa mansyon ang Trespico Roma upang magbigay ng proteksyon sa pamilya. Si Poldo na kasi ang tagapamahala ng lupain, kaya naman purong abala na ito. Subalit sa isang pagkakamali ay naging dahilan sa pagwawakas ng buhay ni Poldo. Hindi niya sinasadyang pati ang bato-omo ay naiwan niya sa kanilang kwarto habang nagmamadaling magbihes papunta sa lupain dahil may isang tauhan na naaksidente. Buong araw ay wala sa isip ni Poldo na hindi pala niya dala ang kanyang mutya. Ito ang naging pagkakataon ni Oscar na atakihin ang antingero. Gabi na nang umalis si Poldo sa lupain, tahimik niyang binaybay ang daan. Papauwi na nang biglang may umungol na isang aso. Doon lamang niya napagtanto na hindi pala niya dala ang kanyang tangan. Sa oras niyon, kahit may alam ng mga usal pang tigal po si Poldo, ay isa na siyang ordinaryong tao. Naloko na ang tanging nasambit ni Poldo sa kanyang sarili. Nakamasid lamang si Oscar kasama ang mga asbo na nagkukubli sa dilim. Ramdam ni Oscar ang kawalan ng poder ni Poldo, kaya naman napangisi na lamang ito. Nang makahanap ng tiyempo ay biglang umatake ang iilang asbo, ngunit agad naman itong natigal po ng antingero. Ngunit hanggang doon lamang ang kanyang nagagawa. Kabado na si Poldo hanggang sa paulit-ulit na siyang tumitila po na tila pinaglalaroan lamang siya ng mga aswang. Naging baliktad na ang sitwasyon hanggang sa nagpakita na si Oscar. Pilit na nakikipaglaban si Poldo gamit ang maliit na punyal. Ngunit sa dami ng asbo ay napangibabawan na ang nag-iisang antingero. Hindi kinaya ng kanyang mga tigalpo ang mga pag-atake ng mga aswang. Samantala, nag-iisip na si Pilomena dahil hindi pa rin nakakauwi itong si Poldo. Hindi siya sanay na hindi ito kasama sa hapunan. 10 oras na ng gabi ay wala pa rin ang kanyang asawa. Hanggang sa nakarinig sila ng sigaw mula sa isang tauhan. Agad silang lumabas ng mansyon at nagtungo sa sinasabi ng kanilang tauhan. Sa labas ng bakod ay natagpuan nila ang bangkay ni Poldo. Wakwak ang harapan ng katawan at wala ng puso at atay. Napasigaw na lamang sa gulat at takot si Pilomena. Halos ikinabaliw niya ang nangyari sa kanyang asawa. Si Oscar, ang demonyong Oscar ang may gawa nito. Sambit dito ng kanyang ama. Matapos ang ilang oras, habang nasa kwarto si Pilomena na umiiyak pa rin, nakita niya ang mutya ni Poldo na nasa ibabaw ng tokador.
Kinuha niya ito at muling bumuhos ang luha. Napagtanto niya na hindi pala suot ng asawa ang mutya kaya siya natalo ni Oscar. Pinalaki nila ang batang si Mateo at hindi na rin nag-asawang muli pa itong si Pilomena. Lumipas ang maraming taon. Hindi na muling nagparamdam pa si Oscar. Hindi rin naman kasi siya makakaatake sa mansyon dahil protektado ito ng Tres Pico Roma. At kapag umaalis ng bahay si Mateo, ay tangan nito ang medalyon. Ngunit hindi ito nagka-interes na maging isang antingero dahil na rin sa impluwensya ng kanyang ina. Nais nitong magkaroon ng normal na buhay. Samantala, si Oscar naman ay naging abala sa pagpapalakas bilang pinuno na ng kanilang angkan. Taong 1961, sa panahong ito ay may binatilyong anak na si Mateo. At ito ay si Malik. Naging malapit si Malik sa kanyang lola na si Pilomena. Masyadong abala kasi sa negosyo ang ama nito. Alam na alam ni Malik ang istorya ng buhay ng kanyang lola dahil sa halos araw-araw ay nagkikwento ito sa kanyang apo. Pati na rin ang tungkol sa mga lihim na karunungan. Hindi na malaya ni Mateo na nagkaka-interes na pala ang anak sa bagay na hindi niya binalak gawin. Ang pagiging antingero. Namana ni Malik ang katangian ng kanyang lolo Poldo. Malapit ito sa mga tauhan nila at nakikipagkaibigan sa lahat. Hanggang sa naging kaibigan niya si Pilo, isang matandang manggagaway. Si Pilo ay biyasa sa paggamit ng itim na mahika. Ngunit isa ito sa mga nilalang na may tangan ng kapangyarihang itim. Ngunit ginagamit ito para sa kabutihan. Minsan na rin niyang nakaharap. Ang mga asbo maraming taon na ang nakalipas. Ngunit bigla na lang naglaho ang mga ito. Pero pareho sila ng pananaw ni Malik na darating ang panahon ay magbabalik sila. Ganon kalakas ang impluwensya ni Pilomena sa kanyang apo. Sa katunayan, sa kalooban ni Pilomena ay nais niyang ipaghiganti ang kanyang asawa. Ngunit wala naman siyang kakayahan. Malakas ang pakiramdam nito na sa kabila ng pananahimik ng mga aswang ay isang araw muli itong magbabalik. Kaya habang maaga pa ay isinaksak niya na ito sa isip ng kanyang apo. Kahit pinilit ni Pilomena na maging normal ang buhay ni Mateo, inuusig naman siya ng kanyang konsensya para sa hustisya ng kanyang asawa. Inay, ano ba itong pinagsasabi mo kay Malik? Akala ko ba gusto mo na ng normal na buhay? Wika dito ni Mateo. Kung alam mo lang, Mateo, sobrang bigat na ng kalooban ko. Dahil sa loob ng mahabang panahon, lagi akong dinadalaw ng ama mo. Tugon dito ni Pilomena. Tutol man si Mateo sa nais ni Malik pero wala na itong magagawa dahil nag-umpisa na rin na mga tuwiran ang kanyang anak. Kung hindi mo mabibigyan ng hustisya si Lolo Poldo, ako ang gagawa nun, Itay. Wika dito ni Malik. Kahit sa lumang larawan na lang, nasisilayan ni Malik si Poldo. Pakiramdam niya ay may direktang koneksyon siya dito. Lumaki si Malik na lagi nakatitig sa malaking larawan ng kanyang lolo sa mansyon. Dagdag pa ang mga kwento ng mga dati pang tauhan ng pamilya nila ang tungkol sa pagiging mabuting tao ng kanyang lolo na taliwas sa ugali ni Mateo. Ayon pa sa mga matatandang tauhan, tila minana ni Mateo ang ugali ng kanyang lolo habang si Malik naman ay minana ang ugali ng kanyang lolo Poldo. Isang araw, ibinigay ni Pilomena ang mutya ng Bato-Omo sa kanyang apong si Malik. Pati na rin ang nakatenggang medalyon
ng trispiko Roma na matagal nang hindi sinusuot ni Mateo. Kitang-kita ni Malik ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang lola. At nangako ito sa matanda na bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang lolo. Imbis na mag-aral ay inatupag na ni Malik ang pagsasanay sa labanang pisikal sa patnubay ni Pilo. Labis naman na ikinagalit ni Mateo. Ikinatwira naman ni Malik ang sinasabing pangitain ni Pilo tungkol sa mga halimaw na paparating sa kanilang lugar. Kinumpronta naman ni Mateo ang matandang manggagaway, ngunit natigilan nito nang sabihin ng matanda ang mga katagang, "Bakit, Mateo? Kaya mo bang ipagtanggol ang pamilya mo sa pagbabalik ng mga nilalang na pumaslang sa ama mo?" Wika dito ng manggagaway. Sa mga panahon na nagsasanay si Malik ay nasa malayo lang si Pilo dahil hindi ito komportable kapag suot nito ang medalyon. Sa murang edad ay nakahikayat si Malik ng mga taong sasama sa kanyang layunin, lalo na ang mga taong may karanasan sa mga aswang. Lahat sila ay mas matanda pa kaysa kay Malik. Sa hindi inaasahan ay nakabuo si Malik ng isang hukbo ng mandirigma. Gamit ang kanyang yaman at suporta ng kanyang lola Pilomena at sa tulong na rin ng kanyang inang Sinida ay nakapagpatayo sila ng kuta na pinamumunuan ni Malik na di kalayuan at tinawag nila itong si Commander Malik. Ang kanilang pangunahing sandata ay mga itak at sibat. Hindi rin maiiwasan na may iilang otoridad na maghihinala sa kanilang grupo. Ngunit malaya ang mga ito na pinapapasok ni Malik sa kanilang kuta at napatunayan na hindi gawaing rebelde ang layunin nila. Ngunit hindi rin maiiwasan na pagtawanan sila dahil hindi naman daw totoo ang mga aswang na pinaghahandaan nila. At sa bagay na iyan, papasok si Pilo. Pinakita ni Pilo ang mga imahe ng mga halimaw na nagdulot ng labis na takot sa mga otoridad. Samantala, ang ina nitong Sinida ay nagmula sa pamilya ng mga negosyante sa kabilang bayan at biktima rin sila ng pananalasa ng mga aswang. Kaya ganoon na lamang ang paniniwala nito sa mga nilalang ng dilim. Bagkus, iyan pa nga ang dahilan kung bakit sila nagkapalagayan ng loob ni Mateo. Dahil na rin biktima din ng aswang ang kanyang ama. Hanggang isang araw, nabalitaan ng grupo ni Malik na sa Karatig Bayan ng Maragusan may mga alagang hayop ang misteryosong namatay. At pare-pareho lamang ang nangyari sa mga ito. Ubos na ang dugo, wala ng puso at atay. Hindi ito normal na gawain ng isang mabangis na hayop gubat lamang. Kaya naman nagpadala si Malik ng mga tauhan upang mag-imbestiga sa lugar ng palihim. Ayaw kasi nilang manghimasok sa trabaho ng mga otoridad. Gayunpaman, nakumpirma nga nila ang balita na sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan ay may nabibiktimang hayop. Kaya naman nagdesisyon si Malik na puntahan ang nasabing bayan sa mismong kabilugan ng buwan. Teka lang Malik, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Nag-aalalang tanong dito ni Pilo. Oo Mang Pilo, kung mga asbo nga ang pinagdududahan mong may gawa nito, baka sila rin ang lahi na pumaslang sa lolo ko. Tugon ng binatang commander. Ito ang pinakaunang misyon ng grupo ni Malik. Nagsama lamang siya ng iilan sa kanyang hukbo at hinabilin niya kay Pilo ang kuta. Makalipas ang 2 araw
ay narating nga nila ang lugar. Kasama ni Malik ang 10 tauhan. Nagtayo naman sila ng mga barong-barong sa gubat bilang pansamantalang tirahan. Takip silim pa lang ay lumabas na ang napakaliwanag na buwan sa may silangan. Nang dumilim ay pinatay na nila ang siga at nag-umbisang magmatyag sa mga kabahayan, ngunit nakadistansya lang sila sa malayo. Aminado sa kanyang sarili si Malik na kinakabahan siya at nakakaramdam din ng takot. Ngunit hindi niya ito pinalata sa kanyang mga kasama. Ang sandatang kanilang dala ay mga pana at iilang itak. Ilang oras din silang nagmatyag hanggang sa kabilang ibayo ay nasipat nila na tila may mga taong nagtatakbuhan. Maling lugar ang binantayan nila, na agad naman silang nagtungo sa kabilang ibayo. Nagsisigawan ang mga tao doon. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Malik dahil kitang-kita niya ang pag-atake ng isang malaking aso sa isang babaeng tumatakbo. Hindi agad nakakilos si Malik na parang binuhusan siya ng napakalamig na tubig. Winasiwas ng nilalang ang katawan ng kawawang babae. Bumalik lamang siya sa wisyo nang tapikin siya ng isa sa kanyang tauhan. Tumingin ang binata sa tauhan na bumunot na ng pana at pinunterya ang nilalang na iyon. May mga orasyon ni Pilo ang kanilang mga sandata, kaya naman tatalab ito sa mga aswang. Sa pool sa tagiliran ang malaking aso na umangil ng napakalakas hanggang sa tumingin ito sa kanilang direksyon. Napaatras ang tauhan dahil tumatakbo na ang nilalang papalapit sa kanila. Bago pa mang tuluyang mahagip ng kagat ng aso ang tauhan, ay sinalubong ito ni Malik ng suntok at namangha siya sa nangyari sa aso dahil tumilapon ito ng ilang metro. Nakakatakot man ang itsura nito, pero tumayo si Malik sa harapan. Nahawak ang isang itak. Tumayo din ang nilalang, ngunit tanging pag-angil na lamang ang nagagawa nito dahil tila ba hindi ito makalapit kay Malik. Dito napagtanto ng binata ang epekto ng medalyong Tres Pico Roma sa mga aswang. Naalala din niya ang kwento ng kanyang lola na sa mahabang panahon ay ni isang aswang ay walang nakapasok sa mansyon dahil sa proteksyon ng medalyong iyon. Ano aswang? Bakit hindi ka sumugod? Nakangising wika dito ng binata. Umalulong naman ang nilalang at nagsidatingan ang mga kasama nito. Nasa 6 na bilang ang mga aswang-asbo na nakatayo lamang sa palibot ni Malik. Hanggang sa umulan na ng mga pana at tumama sa mga aswang. Nagpulasa naman ang mga ito at tuluyan ng lumayo, ngunit nag-iwan ito ng mga nanlilisik na mga tingin sa binata. Napabuntong hininga na lamang si Malik nang naglaho na ang mga aswang na iyon. Ngunit may isang tao ang naging biktima sa gabing iyon. Hinila na ng tauhan ni Malik habang nakatitig pa ito sa katawan ng pobreng babae. Tara na, Commander. Umalis na tayo dito. Sambit ng isang tauhan. Habang sila'y naglalakbay pabalik ng Maragusan, ay hindi mawala sa isip ni Malik ang hindi maipintang itsura ng mga aswang at ang tangan niya na unang beses niyang isinabak sa laban. Mabuti na lang at umalis na ang mga aswang dahil sa totoo ay talagang natatakot itong si Malik. Sa pagbalik niya sa kuta ay kinausap niya naman agad itong si Pilo. Natawa naman ng matandang manggagaway sa reaksyon ng binata. Umpisa pa lang to, Malik. Hayaan mo. Sangkaterbang aswang pa ang kahaharapin mo. Pangaasar pa dito ng matanda. Samantala, iniulat ng mga asbo sa kanilang pinuno
ang tungkol sa paglitaw ng isang antingero na may napakalakas na poder. Napaisip naman si Oscar kung sino ang mga nakalaban niya na may matinding poder sa katawan, at iisa lang ang nasa isip, walang iba kundi si Poldo. Subalit matagal na itong patay at ang maaring magmana ng kanyang tangan ay si Mateo. Agad nagpulong ang mga asbo para sa pagsalakay sa mansyon ni Pilomena. Isang gabi sa mansyon nila Mateo, ugali na nitong mamalagi sa terasa sa ikalawang palapag upang magkape tuwing gabi matapos ang hapunan, nang may nasipat siyang mga nagsipagtakbuhan sa paligid. Noong una ay akala niya mga aso lamang na naghahabulan, ngunit unti-unting naging malinaw sa kanya ang iilang aso na nakailera at naglalakad palapit ng mansyon. Laking gulat ni Mateo dahil hindi normal ang laki ng mga aso. Mas malaki pa ito sa kalabaw. Animoy mga kabayo na nasa anyong aso. Hanggang sa lumundag ang isa nito na napakataas at lumapag mismo sa terasa ng mansyon. Parang tumirik na kandila sa kinauupuan itong si Mateo. Lumapit si Oscar na nasa anyong asbo, hanggang sa mailapit na nito nang gusto ang mukha sa halos mahimatay na lalaki. Dinilaan ng aswang ang pisngi ni Mateo. "Nasaan ang mutya? Wala sa iyo ang mutya. Nasaan?" Mahinang tanong ng aswang sa nakakakilabot na boses, nang biglang may sumaboy ng asin kay Oscar. Napaatras ito at nakita niya si Pilomena na may hawak na garapon na punong-puno ng asin. "Pilomena, mahal ko," sambit dito ni Oscar. "Layuan mo ang anak ko, demonyo ka," sigaw dito ni Pilomena. Umatungal naman si Oscar at muling lumundag palabas ng bakod. Lumingon muna ito sa nakadungaw na si Pilomena at tuluyan ng naglaho. Pinagsasampal ni Pilomena si Mateo upang bumalik ang wisyo nito. Ilang saglit pa ay sumigaw na si Mateo at naitulak pa ang kanyang ina. Parang nabaliw si Mateo sa kanyang karanasan. Itinayo ang kanyang ina at isinama ito papasok sa loob ng kanilang bahay. Sa mga sandaling iyon ay nakita na ni Mateo ang anyo ng nilalang na pumaslang ng kanyang ama. Nagbalik na sila. Nagbalik na si Oscar. At sa pagkakataong ito ay makakalaban niya na ang apo ni Poldo. Kinaumagahan, pinasundo ni Pilomena ang apo upang ilahad dito ang nangyari. Hindi imposible ang nakasagupa nila Malik ay ang grupo rin na dumalaw sa mansyon. Inilahad din ni Pilomena na ang pinuno ng mga aswang ay si Oscar, ang aswang na pumaslang kay Poldo. Labis naman niyang pinag-iingat ang kanyang apo. Huhubarin sana ni Malik ang medalyon, ngunit pinigilan nito ng kanyang lola. Dahil ito ang dahilan kung bakit napaslang si Poldo at ayaw niyang mangyari iyon sa kanyang apo. Matapos nilang mag-usap ay agad nang bumalik sa kuta si Malik upang pagplanuhan ang muling pagbabalik ni Oscar. Tiyak siyang hindi iyon titigil kung anuman ang binabalak. Napagkasundoan nila ni Pilo na sa mansyon muna mananatili si Malik kasama ang iilang tauhang mandirigma. Pero mag-aabang si Malik sa aswang, hindi sa loob ng mansyon, kundi sa paligid lang nito. Lumipas muna ang ikalawang gabi bago bumalik ang mga aswang sa mansyon. Napansin ni Malik na umaaligid na ang iilang asbo sa palibot ng mansyon. Pilit naman niyang hinanap ang pinuno nito
ngunit hindi niya ito nasilayan. Hanggang sa nakita niya na ang isang asbo na nasa bubungan na ng kanilang mansyon. Mas malaki ito kesa sa mga kasamang asbo. Gumapang ang nilalang patungo sa terasa. Lumabas din sa terasa ang kanyang lola at sinabuyan ng asin ang aswang. Umiilag naman ito, ngunit hindi sumusugod. Lumabas na rin ang kanyang amang si Mateo na may hawak na itak at pinapaalis ang aswang. Humalakak lamang ito at kinutya pa si Mateo kung ano ba ang magagawa nito laban sa kanya. Hanggang sa may bumangga kay Oscar mula sa kanyang kanan at nakita na lamang niya ang isang asbo na bumagsak at wala ng buhay. Nanlaki ang mga mata ng pinunong aswang sa gulat at may kakaiba siyang naramdaman mula sa may likuran. Nang dumungaw siya sa terasa, ay nakita niya ang isang binata na nakatayo na nagtataglay ng napakalakas na poder. Muling nanumbalik sa kanya ang alaala noong unang beses niyang makaharap si Poldo. Nakaramdam ng pagkasindak si Oscar na naging dahilan sa kanyang pagtakas bitbit ang bangkay ng kasama. Laking pasalamat na lamang ni Mateo sa kanyang pagdungaw ay nakita niya si Malik sa may baba. Samantala, sa pagbalik ni Oscar sa kanilang lungga, hindi mapakali ang pinuno dahil muling nabuhay ang may tanga na hindi niya malabanan dati. Marami siyang pagsisisi. Sana pinaslang na lamang niya ang anak ni Poldo o di kaya ay si Pilomena noong nagbubuntis pa ito. Masyado siyang nakampante nang mawala si Poldo. Naghalungkat na siya ng mga kasulatan tungkol sa bagay na makakatalo sa Trispico Roma. Ngunit wala siyang matagpuan. Kaya naisip niya na makialyansa sa iba pang uri ng mga aswang tulad ng gabunan at bangkilan. Muling pinulong ni Oscar ang mga alipores at nag-utos ito na maghanap ng gabunan at bangkilan. Nanumbalik ang katahimikan sa lugar nila Malik, ngunit hindi sila nagpakampante dahil alam nilang naghahanda lang itong si Oscar sa muling pag-atake. Ginugol nila ang panahon sa matinding pagsasanay at ilan sa mga tauhan niya ay nakakuha na rin ng mutya. Si Argus, sa loob ng mahabang panahon, ay nakamit na rin niya ang mutya ng puso ng saging. Si Galba naman, na nagtatangan na ng ngipin ng kalabaw. At si Dolores, ang nag-iisang babae sa grupo na may tangan ng mutya ng palos. Ilang buwan na rin ang lumipas at wala nang pagpaparamdam ang mga aswang. Malayang namuhay ang mga tao at hindi na rin ganoon kahigpit ang pagbabantay ng grupo ni Malik sa kanilang lugar. Samantala, nagpapalakas na ng pwersa si Oscar. May nakuha na itong mga kakamping gabunan at bangkilan, ngunit mas mataas na uri ang mga ito kaysa sa kanya. Kaya naman nagmukhang utusan lamang si Oscar kahit pinuno pa siya ng mga asbo. Nagkasundo naman ang pinuno ng gabunan at bangkilan na mapapasa kamay nila ang buong Maragusan kapag natalo na ang tagapagtanggol ng lugar. Sumang-ayon naman dito si Oscar dahil ang tanging nais niya ay mapaslang ang apo ni Poldo. Isang napakagandang gabi habang nakatanaw sa bintana si Pilomena at nakatingin ito noon sa bilog na buwan. Hinangad niya na maging kasing ganda ng buwan ang takbo ng kanilang buhay. Wala ng gulo at trahedya. Subalit, napakunot noon na lamang ang matanda dahil sa may nasilayan siya na animoy malaking ibon
na eksaktong nasa sentro ng buwan. Nakadipa ang mga pakpak nito at papalapit nang papalapit sa kanya. Agad lumabas ang matanda at pinuntahan ang anak at apo na nasa beranda kasama ang iilang tauhan. Lumabas din agad ang mga ito sa bahay at tumingala sa buwan ngunit wala silang nakikita. Sa paglalarawan ng matanda ay isang napakalaking ibon na hindi normal ang ganoon pangyayari. Ngunit wala naman silang nakikita hanggang sa isang sigaw ang narinig nila mula sa isang tauhan na nakabantay sa likod ng bahay. Tumakbo agad si Malik at iilang kasama ngunit walang nadatnan nang biglang bumagsak ang tauhan nila mula sa itaas na wala ng buhay. Sa pagtingala ni Malik ay isang napakalaking pakpak ng paniki ang kanyang nakita bago ito nagkubli sa malaking puno. Nagtinginan si Malik at Dolores at sumenyas ang commander na tingnan kung anong meron sa itaas ng puno. Mabilis na inakyat ng babaeng antingera ang punong iyon. Tumahimik ng ilang segundo hanggang sa may dumausdos at nahulog mula sa puno. Nakita nila na si Dolores pala ang bumagsak. Mabuti na lang at mabilis din itong nakailag sa pag-atake ng nilalang. Isang babaeng aswang na may 2 sungay sa noo at may pakpak ng paniki. Isang bangkilan. Sigaw dito ni Pilo. Naalerto naman agad ang mga mandirigma. Dahan-dahang lumingon kay Malik ang aswang na nakangisi at inilabas pa ang mahaba at matutulis na kulay lilang dila. Aatakihin sana ito ni Dolores, ngunit itinaboy siya ni Pilo gamit ang itim na mahika. "Wag, Dolores, hindi mo kakayanin yan," muling sigaw dito ni Pilo. Pinagbapana naman ng mga tauhan ang aswang, ngunit sinalaglang ito ng pakpak. Bumulusok ng lipad pa itaas ang bangkilan, sabay ang nakakapangilabot na halakhak. Tumingin ang commander kay Pilo at bakas sa mukha ng matanda ang matinding pag-aalala. Wala nang nagawa ang mga tauhan, kundi ang iligpit ang kasamang pinaslang ng bangkilan. Sinunog nila ang bangkay, alinsunod sa utos ni Pilo. Maaari kasing may sumpang iniwan ang aswang at baka magiging maranhig pa ang bangkay kung ito'y buo pa. Kinausap naman ni Malik si Pilo ng personal at ayon sa matandang manggagaway, hindi malayong kakampi iyon ni Oscar. At higit sa lahat, isa ang bangkilan sa matataas na uri at malalakas na lahi ng aswang. Dumating na ang kinatatakutan ni Pilo, ang digmaan sa pagitan ng mga malalakas na aswang laban sa mga antingero. Pagsapit ng umaga ay nagsagawa ng karagdagang proteksyon sa mansyon ang mga tauhan. Mas minabuti na rin na ilipat ang kuta sa mismong mansyon upang mabigyan ng proteksyon ang pamilya ni Malik. Sa laki ng mansyon ay kasyang-kasya silang lahat doon. Inilipat na rin ng silid ang mga magulang at lola ni Malik sa isang kwarto sa silong ng bahay. Mas ligtas sila doon at dahil nasa ilalim ito mismo ng lupa, habang ang pinto nito ay nilagyan ng mga pangontra at isinabit mismo ni Malik sa pinto ang 3 Pico Roma. Sa kanilang bilang ay 5 lamang ang may mga kakayahang tapatan ang mga aswang. Sina Pilo, Argus, Galban, Dolores at Malik. Sa taglay na bilis ni Dolores at lakas ni Galban ay naatasan sila na humarap sa bangkilan kasama ang iilang mandirigma at si Pilo, at doon sila nakapwesto sa ikalawang palapag ng mansyon. Habang sina Malik, Argus at iba pang mandirigma ay sa ibaba ng mansyon para tumapat sa mga asbo. Samantala naman
Simula noong napaslang si Poldo ay nagpagawa ng itak si Pilomena, nagawa sa purong pilak. Sa dami ba naman ng salapi ni Pilomena ay kayang-kaya niyang magpagawa ng ganoong bagay. Kinuha niya iyon mula sa lumang kaban na ilang taon nang nakatago. Kahit kapalit pa ng kanyang buhay, ipaghihiganti niya si Poldo laban kay Oscar. Ilang gabi rin na nagsalitan sa pagtulog ang mga tao sa mansyon. Nag-aabang ang mga ito sa muling pagsalakay ng mga kalaban. Sa muling pagbilog ng buwan, ay nararamdaman na ni Pilo ang pagdating ng mga kalaban. Subalit may puwersa pa siyang nakikita sa pangitain na hindi niya matukoy kung ano. Pinulong ni Pilo ang mga antingero at inabisuhan na mag-iingat dahil may isa pang puwersa maliban sa mga asbo at mga bangkilan. Galban, pilitin mong labanan ang bangkilan dahil may kasunod pa. Nararamdaman ko na matatapatan mo ang lakas ng mga ito. Paalala dito ni Pilo. Sumapit na ang 11:11 ng gabi. Gamit ang mahika ni Pilo, tinawag niya ang mga maligno at lamang lupa upang gawing paunang depensa ng mansyon. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakarinig na sila ng mga pag-angil. Naglalaban na ang mga asbo at mga elementong tinawag ni Pilo. Pumwesto na ang mga mandirigma at inihanda ang mga pana. Napalunok na lamang si Malik ng masilayan ang nasa 10 bilang ng mga bangkilan. Humawak siya ng maigpit sa kanyang itak at itinarak ito sa lupa. Lolo Poldo, hindi kita bibiguin. Sambit ni Malik habang hawak ang batoo mo. Umaaligid na ang mga asbo sa mansyon na agad namang pinunteriya ng mga pana habang ang mga bangkilan ay sa himpapawid naman pabalik-balik. Sa ibabaw ng mansyon, nagpakawala naman ng mga uwak itong si Pilo upang guluhin ang mga bangkilan. Habang pinunteriya ng mga pana ang mga aswang lipad, sumampa na sa bakod si Oscar at hinarap ito ni Malik. Sumunod na rin ang iba pang asbo sa pagsampa sa bakod at isa-isa nang lumundag sa bakuran ng mansyon. Gamit sa ang sabulag ni Argos ay walang kamalay-malay ang mga asbo na inaatake na pala sila ng antingero. Ilang saglit pa ay nagpangbuno na sina Malik at Oscar. Ramdam pa rin ni Oscar ang Trespico Roma na nasa loob ng mansyon kaya hirap itong pasukin. Dagdag pa ang presensya ni Malik na hindi rin nagpapatalo sa lakas at bilis. May mga mandirigma at mga asbo na napaslang na ngunit higit na lagasan ang mga asbo at nagdadalawang isip na ang mga ito na umatake. Wala kasi silang kakayahang makapasok sa mansyon kung saan naroroong nakakubli ang mas maraming mandirigma gamit ang mga pana. Samantala, sa ikalawang palapag ng mansyon ay nakakubling nakaabang lang si Dolores hanggang sa may isang bangkilan na pumaibaba ng lipad. Agad niya itong sinunggaban at sinakyan sa likod kasabay sa walang tigil na pagtaga sa leeg gamit ang punyal. Napasubsob ang aswang sa lupa na agad namang pinagtulungan ng mga mandirigma. Akmang aatake pa ang isang bangkilan na agad namang sinunggaban ni Galban at hinila ito pababa at inundayan ng mga sapak. Sa lakas ng binata ay nabali nito ang mga pakpak ng kalaban, ngunit nahagip din siya ng kamay ng aswang at tumilapon ito ng malayo. Nang makita ni Dolores ang pagbagsak ni Galban, ay animoy hangin ito sa bilis na sumunggab sa bangkilan na nanghihina na rin ang mga oras na iyon. Samantala,
Pinilit ni Pilo na harangin ang iba pang bangkilan mula sa itaas ng mansyon. Sa kabilang bahagi umatras na ang mga asbo, ngunit nakangisi pa rin itong si Oscar. Sa kanilang pag-atras ay may pumalit sa kanilang mga malalaki at may mahabang puting buhok na mga nilalang. Ang mga gabunan. Umatake na rin sila. Sa bilis at lakas ng mga ito ay bagsak agad ang iilang mandirigma. Hindi naman ito halos matamaan ng mga pana at ang iba ay sinalulang ang mga ito. Umangil ang mga gabunan, ngunit ang isa nito ay nasapul ni Malik sa panga na agad tumilapon at hindi na halos makatayo pa. Magkasamang tumayo sina Malik at Argus sa harapan ng gabunan. Mas malakas man kay Argus ang mga gabunan, pero panlaban niya ang malakas niyang sabulag at inaatake ang mga aswang sa lahat ng direksyon na hindi siya nakikita o nararamdaman man lang. Habang si Malik naman ay lakas loob na hinarap ang mga malalaking aswang at nakipagtagisan ng lakas. Kahit putol na ang dulo ng itak ng commander ay hindi pa rin ito nagpaawat sa paglaslas sa leeg ng mga gabunan. May mga pagkakataon man na tumitilapon ang binata, ngunit hindi ito ininda ang ilang beses na pagbagsak sa lupa. Samantala, sunod-sunod nang bumabagsak ang mga bangkilan hanggang sa isa na lang ang natira. Inutusan naman ni Pilo si Galban na puntahan na sina Malik. Naliligo na sa pawis itong si Malik habang may 3 pang gabunan ang natitira. Nang biglang sinunggaban ni Galban ang isa at nagpangbuno ito sa gilid ng pader. Hinawakan ni Galban ang muka ng gabunan at nilampaso sa pader at inuntog hanggang sa nawasak at nabutas ang pader. Samantalang pinagtulungan naman ng 2 pang antingero ang 2 gabunan. Nag-iba na ang muka ni Oscar habang nakamasid ito sa malayo. Ang nooy nakangisi ay napalitan na ang galit dahil napangibabawan na ang kanyang puwersa. Hayop kang bata ka. Apo ka talaga ni Poldo. Papatayin na kita. Wika ni Oscar sa kanyang sarili. Gamit ang espiritual na baging ay napuluputan ni Pilo ang nag-iisang bangkilan na natitira sa lahat ng grupo nito. Sabay hila nito at sinalubong naman ito ni Dolores ng mabilisang mga saksak. Akmang magbibitiw pa ng sumpa ang bangkilan nang tumarak sa leeg nito ang isang pana mula sa mandirigma. Mabilis na hinila ng babaeng antingera ang aswang at itinarak ito sa mga matatalas na bagakay na nakatarak sa lupa. Bumagsak na rin ang huling gabunan. Subalit ilang segundo lang ay muling umataki ang mga asbo. Sa pagkakataong ito ay hindi na tumakas si Oscar dahil sawang-sawa na rin siya na lagi na lamang talunan. Habang abala ang mga kasama sa pakikipaglaban sa mga asbo, ay muling nagkaharap sina Malik at Oscar. Gigil na sa galit ang pinunong asbo. Minsan ko nang natalo ang taong may hawak ng tangan mo at gagawin ko ulit yan. Sambulat dito ni Oscar. Natalo mo si Lolo dahil hindi niya hawak ang mutya. Tinalo mo ang isang ordinaryong tao lamang. Nakakahiya ka. Sambit ni Malik na labis namang ikinagalit ni Oscar. Umangil ito ng napakalakas at sinugod si Malik. Samantala, nagpupumilit naman na lumabas ng silid si Pilomena. Inay, dito lang kayo. Ano bang laban mo sa mga aswang na yan? Pagpipigil dito ni Mateo. Hindi ko na ipagtanggol ang asawa ko at hindi ko hahayaan ang apo ko na ang mapahamak. Magkakamatayan na kami ni Oscar.
Sambit dito ni Pelomina. Mabilis na umakyat ng hagdan ang matanda, bitbit ang itak na pilak. Sa paglabas niya ng silid ay kinuha nito ang 3 pico Roma na nakasabit at saka isinuot sa leeg. Muling inalala ni Pelomina ang pangyayari sa nakalipas, ang pagmamahalan ni Leopoldo na kahit ang mga aswang ay hindi ito napigilan. "Poldo, mahal ko, parating na ako." Mahinang sambit ng matanda habang naglalakad ito palabas ng mansyon. Nang makita ng mga tauhan si Pelomina, ay pinigilan siya ng mga ito na makalabas. "Sige, sinong pipigil sa akin? Tatagain ko kayo." Itinutok ng matanda ang dalang itak na kumikislap pa sa labis na talas. Naaninag na ni Pelomina ang mga naglalaban na mga antingero at mga asbo. Bumaba na si Pilo at Dolores at agad nagpunta sa silid sa may silong. Laking gulat na lang nila dahil wala na doon si Pelomina. Mabilis naman na tumakbo si Dolores upang pigilan ang matanda. "Doña Pelomina, maawa na kayo. Bumalik na kayo sa silong." Pakiusap dito ng babae. "Kaya mo ba akong dalhin sa apo ko ng mabilis?" Tanong dito ni Pelomina. Samantala, walang patid na bakbakan sa pagitan ng mga asbo at antingero ang umiiral. Buong puwersang hinarap ng mga asbo ang mga antingero upang hindi ito makapagbigay tulong kay Malik. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nahagip ng kalmot ni Oscar ang dibdib ni Malik at napigtas ang nakakonsagrang batoomo at tumilapon ito sa lupa. Habang napahiga naman ang binata, humalakhak si Oscar dahil ito rin ang eksena noong nilapa niya si Poldo. Mabilis na lumapit si Oscar kay Malik. Imposibleng maabot pa ng commander ang mutya dahil ilang metro ang layo nito sa kanya. Buong lakas na inangat ni Oscar ang dalawang kamay na may matatalas na kuko upang itarak ito sa dibdib ni Malik. Nang biglang tumagos sa dibdib ni Oscar ang dulo ng itak na gawa sa pilak. Naitarak ito ni Pelomina habang hawak siya ni Dolores. Tumugon ang babae sa pakiusap ng matanda at mabilis nitong nadala sa likuran ni Oscar. Sa pagtarak ng itak ay natigilan si Oscar. Humarap pa ito kay Pelomina at dali-dali naman itong isinuot ng matanda ang 3 pico Roma sa pinuno ng mga asbo. Dito umangil ng malakas si Oscar at agad itong nagwala. Mabilis namang nadala sa malayo ni Dolores ang donya, habang si Malik ay mabilis na gumapang at kinuha ang batoomo. Animoy nababaliw na si Oscar ng mga sandaling iyon. Napaluhod na ito sa lupa habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Hindi niya naman magawang alisin ang 3 pico Roma na nakasabit sa kanyang leeg. Dagdag pa na nagpapahirap sa pinuno ang nakatarak na pilak sa likod nito. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Pilo sa kanyang nakita, habang si Malik ay hindi na umatake sa aswang. Ang mga natitirang asbo ay nagsipulasan na rin. Umangil ng usto si Oscar hanggang sa nagliyab na ang katawan nito. Natupok, naagnas at naging alikabok na lamang si Oscar. Naiwan sa lupa ang itak, na pilak at ang 3 pico Roma. Umiiyak naman habang napayakap si Pelomina kay Dolores. Iyak ng tagumpay at sa wakas, sa loob ng mahabang panahon, ay napaghiganti na rin ni Pelomina itong si Poldo. Sa mahika ni Pilo ay inalis niya ang mga bangkay ng aswang na nagkalat sa paligid. Nanalo man sila pero
hindi maiwasan ang malungkot dahil sa mga kasamahang nagbuwis ng buhay. Lola, tapos na po. Matatahimik ng inyong kalooban. Wika dito ni Malik. Sa gabing iyon ay nagtapos na ang mabigat na dinadala ni Pelomena sa loob ng mahabang panahon. At iyon ay dahil sa tulong ng kanyang apo at sa mga kaibigang antingero. Teka lang, Doña Pelomena, huwag kayong lumapit sa akin habang hawak mo ang Trispico Roma na yan. Pagpipigil dito ni Pilo. Napangiti na lamang ang Donya at nagpapasalamat ito kay Pilo. Sa kabila ng pagiging manggagaway nito, ay naging kakampi nila ito noon pa man. Lumabas na rin sina Mateo at Nida mula sa pinagkukublian. Humingi ito ng paumanhin sa anak dahil sa pagtutol nito noon na maging isang antingero. Nagtapos na ang ilang henerasyon ng digmaan sa pagitan ng aswang at tao. At nagpatuloy si Commander Malik sa pamumuno laban sa mga nilalang ng dilim kasama ang mga kaibigan, kapamilya, mutya at ang Trispico Roma. Ang kwento ni Commander Malik na nag-umpisa sa nabigong pag-ibig ng aswang ay nagpapaalala sa atin kung gaano kalawak ang nagagawa ng pag-ibig at nagpapatunay din ang kwentong ito na kahit nilukuban man ng kapangyarihang itim ay posibleng maging kakampi pa rin ng kabutihan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento ni Malik. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa inilahad natin ngayong araw. Maraming salamat. Okay, so yun. Kamusta muna yung mga kabaryo natin? Grabe tong kwento na to. Pero bago ako magpunta sa komento natin, humihingi ako ng paumanhin sa inyo mga kabaryo. Napansin nyo siguro na ilang araw tayong nagre-upload. Gawa ng sumama kasi yung pakiramdam natin. Ganun kasi talaga kapag nagbabaklas tayo ng gamit, no? Napansin nyo naman na nagpalimos tayo ng gamit, no? So naging epekto rin yun, kaya medyo hindi naging maganda yung lagay natin. Pero ngayon okay na. At tinitingnan natin kung kailan ulit tayo magkakaroon ng ganun. Sa ngayon, tinatapos ko na lang yung mga huli kong kausap sa page natin sa Facebook. Pero tingnan natin kung magkakaroon pa ulit tayo. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Facebook page natin is Kwentong Baryo Official, no? Doon pwede nyo akong makausap, pwede nyo akong mahingian ng payo, no? Sa lahat, no? Hanggang kaya ko namang itulong sa inyo, ibibigay ko yun. So yun, balik tayo rito sa kwento. Grabe. Wala akong masabi, no? Isipin nyo mga kabaryo, parang ang nangyari kasi, sobrang backstory to. From kabataan ni Poldo hanggang sa Pelomena. Hindi pa sila mag-asawa, di ba? So parang dun muna nag-umpis. Talagang magandang ganitong kwento, no? Na talagang, ito yung mga sinasabi ko na yung iba kasi ang parang nangyayari. Kagaya niyan, biglang kwento na agad ni Malik. Mas maganda yung may kwento ni Poldo, o di ba? Parang tatlong kwento, 3 in 1 kasi Poldo, Mateo, saka si Malik. No, pero grabe, napakalakas. Isipin nyo na lang. Hindi ko alam kasi kung pagmamahal pa ba yung nararamdaman ni Oscar nung huli, no? Kasi grabe naman na talagang parang tinatak niya sa isip niya na papatayin niya yung pamilya ni Poldo, no? Talagang galit na galit siya, no? Hindi lang din natin alam kung anong nangyari sa tatay ni Oscar. Pwedeng namatay na o pinasa na sa kanya yung bertud, no? Yun nga lang, buti na lang natapos talaga to. Saka, grabe si Pilo. Kung wala naman si Pilo, wala rin tong si Malik. Isipin nyo, manggagaway. Mambabarang, sa hindi nakakalam, mambabarang o mangkukulam to. Sa madaling sabi. May mga ganun na tao na
hindi tama sa kanila yung karunungang nakuha nila, pero kung ano man tawag dito, kumbaga saliwa ba? Parang salungat sa kapangyarihan nila yung gusto nilang gawin, no? Kagaya ni Pilo, ang gusto niya tumulong. So yun yung ginawa niya. Talagang hinasa niya tong si Malik, no? Pero grabe, napakalakas ni Malik. Paano ko ba sabihin? Para legit bang antingero si Malik kayo? Kasi para sa akin, namana niya yung Roma sa Kabato. Grabe tong dalawang to, napakalakas nito. Lalo na yung sobrang buhay na Roma. Tres Pico Roma. Grabe yan. Meron kasing Tres Pico Roma na ang likod ay Sator. Hindi natin alam kung ganun to. Kumbaga 2-in-1 siya na pinagsama. Medalyon ng Tres Pico Roma pero ang likod niya Sator, Rotas. Grabe, napakalakas din nun mga kabaryo. Saka alam niyo naman, Bato Omo. Grabe, nakakonsagra pa sa kwintas. Napakalakas din. Yun nga lang, nalungkot ako sa karanasan ni Poldo kasi inisip niya yung kaligtasan ng pamilya niya. Pero siya naman yung napahamak, no? Pero wala naman tayong magagawa kasi yun nga yung kwento. Wala naman tayong pwedeng gawin doon. So yun. Tapos eto, napakaangas pa. Ang kasama niya mga antingero din. Isipin nyo na lang. Mutya ng saging. Mutya ng palos, saka yung sa bulag ni Argus, di ba? Napakalakas nun. Wala akong masabi sa grupong to, parang ano to eh. Ang ganda gawa ng ganitong kwento na talagang gagawin mong pelikula, no? At mga ganito yung nagiging pelikula eh. Parang Pedro Pinduco na, di ba? Kasi talagang action kung action, saka yun nga, love story pero nakakalungkot lang. Merong namatay, di ba? Pero para kay Malik, wala akong masabi, napakalakas. Sa mga kasama niya rin, napakalakas. Kay Pilo, napakabuting tao, no? Sana maraming ganun sa atin. So, yun lang. Wala na akong explain pa na marami. Nasabi ko naman na. Siguro kayo na lang yung mag-summarize ng kwento. Napakaganda, kabaryo, grabe. Siguro yung ano na lang masabi ko sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa Kwentong Baryo, supportahan nyo po. Yun, humingi ako ng paumanhin. Sana maunawaan nyo. Pero itong week na to hanggang sa mga susunod, okay na ulit tayo. Sa mga hindi pa po nakakuha ng mga gamit sa akin, pahintay na lang po. Inaayos natin. At sa mga gusto pa, tingnan po natin, basta mag-PM kayo kasi ako po yung nagsasuffer talaga. Ang hirap ng ganun mga kabaryo. Alam niyo yun. Pag napupunta kasi sa akin yung gamit, hindi ko naman pinapadala sa inyo ng malang gabay, no? Kumbaga dinadasalan ko rin yan. Yun nga lang, apektado ulo ko. Basta lahat apektado sa akin. Pero wag kayong mag-alala, sa inyo hindi naman mangyayari yun. Sa akin lang. So yun lang. Yung shoutout ko, siguro bukas na lang o next upload natin. Muli, maraming salamat sa inyo mga kabaryo. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.